Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ngayon po ay Lunes, maaksyon ng Lunes. Masayang hapon, Kuya Benny. Masayang hapon po sa ating mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan, sabi natin ay maaksyon ng Lunes na ito. Ma-action. June 1, unang araw sa buwan ng June Hunyo. 1, Lunes, Yan. action kagad. Talaga naman. Birthday pa naman si Senador Ping Lacson ngayon. Happy birthday, Senator Ping Lacson. Tama ba? 77 years old na pala siya, no? Batang-bata pa pala, no? Hindi na mahalata eh. Hindi halata sa edad, no? Pero sa halip na mag-celebrate po ang Senado ngayon, 78, from 77, 78 na pala ngayon, sabi ng ating mga kasama. Yun po, ang aksyon, sapagkat isa na namang kasama nila, hindi pala isa na naman, baka kala meron ng nauna. Hindi po. Ang kanilang kasama, Senador Jinggoy Estrada, ay binyahin na po papunta ng Sandigan Bayan. Inaresto na. Inaresto. Sumuko naman siya, no ha? Kasi po noong Biyernes, siya ay nauna na po nagpiyansa sa Sandigan Bayan din sa kaso namang kinakaharap niya rin po na graft cases. Kasong graft naman yon. Pero sa araw na ito, yung pangalawang kaso, plunder, nako, no bail po ito. No bail yan. No bail. Unless Oho. prove niya yung kanyang innocence Oho. bago siya makakalabas. Ganon. Ayun. Dahil plunder. Oho. Or, i-grant ng Sandigan Bayan na Pwede pala yun. magkaroon siya ng bail. Oho. Mamaya po, mayroon silang mga motion, mga petition. Pero siyempre po, alam niyo naman, mga ganitong mga pangyayari, tututukan po natin yan. Hindi na po siya lumaban. Mukhang kusa na po si Senador Jinggoy Estrada na hinarap yung mga arresting officer mula po sa PNP-CIDG. At siya naman pala ay nasa Senado. No, mula sa Senado, sa kanilang tanggapan ay bumaba na po siya para personal pong isuko ang kanyang sarili sa mga arresting officer. Yun po. Sabi nila, bakit siya mabilis sumuko samantalang Senador Bato de la Rosa nagkaroon pa ng konting tensyon? 'Di ba? Dahil yun, bulagaan yun eh. Bulagan. Yun, nabigla ba? Kaya nabulaga. Ayun. Kaya nagkaroon ng takbuhan, pulasan, di ba? Nagulat. At saka iba ata ang sitwasyon kasi Senador Bato pag nahuli, mukhang rekta na eh. Pero Hindi. ito, Oo. ang nangyari dito is nagkaroon ng proper coordination. Yan. Kaya pag may proper coordination talaga, gaya ng sinasabi natin dito, nung una pa, walang mangyayaring ganyang pulasan, takbuhan, awayan, at higit sa lahat, putukan. Yun, Walang ganon. Dahil may Walang koordinasyon Yun, kasi kung may koordinasyon, pwede naman sabihin, pwede bang tapusin nyo lang sesyon namin? Pagkatas ng sesyon, tsaka nyo hulihin. Pero sa Senador Bato, mukhang wala rin man talagang balak magpa-aresto. Kasi nga, iba ang kanyang sitwasyon kung kumpara kay Senador Jinggoy Estrada. Dahil ang sitwasyon niya, siya'y dadalhin sa dahig. Yun ang main. sa kanya eh. Oo. Na, naku, hindi ako sasama, hindi ako susuko dahil ako'y dadalhin sa Hague. Yan, Kung ako may magkakaso at ikukulong dito ako sa Pilipinas, yun yung nais niyang mangyari. Pero, siyempre, yung warrant niya ay galing Hague. Talagang doon siya dadalhin. Bagamat, ang reglamento dapat dyan, kung merong ganyan, ipipresenta mo pa rin sa Local court. natin. Maging ang ICC, ganun din ang ina-advise eh. Nagtataka nga lang ako dito sa atin, bakit hindi yun ang ginagawa no? Pag hinuli, may nakaabang daw na sasakyang panghimpapawid para ituloy na siya agad sa dahig. Libre pa masahe pa yun. Mayroon ka pang entourage. Entourage pa yun. Si Senador Jinggoy Estrada po naman, iba ang kanyang sitwasyon. Siya po ay naharap sa kaso dito po sa atin at wala naman siya wala naman siyang kasong kinakaharap sa ICC. Dito po sa lilitisin at dito rin po sa makukulong, sa kung saan po magiging desisyon ng Sandigan Bayan. Kung siya ba isasama sa kanyang kosa na si Senador Bong Revilla, at kung saan din ho ang disposisyon na siya ay makulong. Pero kanina,
bago ho siya sumuko, ay nagkaroon siya ng maikling press con eh. Pwede ba natin iparinig yun, Direk? Yung maikling press con ni Senador Jinggoy Estrada bago po siya tuluyang sumama sa mga tauhan ng PNP-CIDG? Sige po, ayan. Panoorin natin, Senador Jinggoy. I'm already receipt of the warrant of arrest against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
Okay na? No more question, guys. At yan, pupunta na sila sa CIDG. So yun po. Personal din para silang sinundo no ni Secretary John Vic Remulla. John Vic Remulla. Ganyan din yung ginawa kay dating Senador Bong Revilla, ano? Pero ikaw Kuya Ben, matanong personal, ito kaya ay magpapahina sa paninindigan ng 13 senador na kasama sa majority group ni Senador Jinggoy Estrada? Well, of course, Itong pressure na ito, itong merong pressure chilling na ito. effect din yan kahit Oho. paano. Sabihin mo man na buuan loob nung mga 13. kasama sa 13, Oo. may chilling effect yan. Sinampulan eh. Oho, Diba? oho. O ngayon, Na parang sinabing seryoso kami, ha? Oo, Pero- dito naman makikita yung paninindigan Oho. ng prinsipyo nung natitirang ilan ba? Labing dalawa. Isa na lang. Labing isa, wala pa ba yung nawawala Bato, si tsaka Bato, si labing isa. Jinggoy, oo. So makikita natin kung ano yung paninindigan. Well, merong makikita sa social media, sinasabi kasi na kapag lumabas pa yung warrant, no, dahil ang sinasabi rito, aasahan pa raw yung warrant tama, kay oo. Senator Joel Villanueva at may isa pa Oo. na hindi pinapangalanan, wherein ang sinasabi nga nila, malamang si dating Senate President Chis Escudero din yun. Yan, opo. Well, kung sakali mang lumabas yung warrant nila Oo. at maging siyam na lang, ang sinasabi nga naman nitong mga netizen natin, Oo. majority na raw yung minority. Well, mukhang Mali iba ata, no? mali po ata yung Iba yung rules ng Senado iba yung rules kasi. ng Senado. Ang rules ng Senado is ilan yung total senator Yan. at yun yung pagbabasihan kung mayorya ka o minorya. Yes. So, sukdo lang maging isa na lang. Oo. At si Alan Peter Cayetano na lang matitira. Na nakalaya, halimbawa Na nakalaya. halimbawa lang. Oo. Hanggang hindi nagiging 13. Oo. At hanggang nakaluklok bilang senador. Oo. Yung 13, abay hindi mo pwede sabing mayorya sila unless na matanggal na bilang senador yung Oo. mga nakulong, no? At ang oo. mangyari ang Mabawasan talaga bilang. mabawasan no? talagang Oo. bilang na talagang sinasabing ang senador lang ng ating bansa ay 13, abay di majority yung 7, di ba? Yun Pero yung malabo sinasabi mangyari natin. sa ngayon yun. Oo, Opo, yun malabo yun. mangyari. So, wag ho tayong magpapaniwala dito po sa mga nababasa natin dahil yan po yung rules ng Senado. Well, Yes. alam naman natin, Hindi yan, halimbawa 3, nawala yung Bato, nakulong yung Jinggoy, halimbawa. So magiging bilang mo, siyam na lang. 11. 11. So 11-11, edi kulang. Maliban ng lumipat mula sa majority, ang dalawa. Basta't kailangang maka-13. Yan, opo. Kahit hindi sila present. Yeah. Ano, ha? Kasi ganun po mangyayari. Pero meron kasing senaryo nakikita rin, paano daw kung magdeklara siya na na chairmanship vacant. Di ba? Kasi pwede, halimbawa, kasi dati, di ba, nung kay Senador Joel, nung kay dati SP Soto, nagdeklara siya ng all position vacant eh. Isinama pati Senate President. Isa ata sa agenda noon ay ideklara lang na vacant yung mga chairman ng bawat komite. Pero siyempre, debate yan. Magdidebate lang. Debate yan. Medyo Pero matagal na proseso pa rin ang yun. sinasabi nga natin dito, sa mga nakikita nating sitwasyon ngayon, hindi malabong magkaroon talaga ng legislative crisis Aha. dito sa mga nangyayaring ito. Aha. Dahil nakita naman natin yung walkout na yon. Yun. No? Isa na yun, no? Simula na yun. Yung pagpasok sa Senado na nagkaroon naman ng putukan. Okay? Yung pagpasok sa Senado, nagkaroon ng arestuhan. So, nakikita na natin na talagang magulo na yung sitwasyon. Aha. At ang inaasahan ng taong bayan ngayon yung, di ba, noon kapag may nangyayari sa Senado, titigil, huhupa, uunahin muna yung sa taong bayan, Yes. bago magkaroon ng panibagong problema, makikita mo na meron nang nagawa para sa taong bayan. Pero sa ngayon, wala Mukhang wala, no ha? Mukhang wala. Kasi ngayon ay talagang dito siya nakafocus, ano? Ang mga mababatas natin. Well, ako naman sa tingin ko, sa pangyayari ito, baka lalo pa maging matibay, Kuya Benny, yung 13. Yes, dahil Diba? wala na Kumbaga, nandun na yung spotlight Oho. Pero kung pinatining nila to, pinatahimik ng konti, Oo.
at bago ginapang isa-isa't kausapin, Oho. ganun kasi ang Senado noon. Iniisa-isa yan. Kausapin, paliwanagan. Oho. Oh, yeah. Pakinggan daw natin. Sino to? Powa, Torne Powa. Yeah, si Atty. Powa, pakinggan natin. Hindi, ano na to, impeachment ito. Ano ha? Lagay nyo kasi sa prompter para alam namin. Ano? Yung paki-advise nyo. Kasi para tayong... So tuloy mo, tapusin natin yung punto na to. Tapos lipat tayo sa impeachment. Ano, ha? So, nawala tuloy tayo. Nawala tayo. Ano, saan tayong tagpo? Basta, ang sinasabi rito is hindi talaga mangyayari yung magiging mayorya ka na ang bilang mo ay 11. Yan. Pero ako sa bandang rin, sana mabuo agad yung Blue Ribbon Committee. Oh, yung Maribayad Blue maganda Ribbon, natin ito. yes, Ano, ha? mabuo at mabuhay yung, alam mo kasi malaking katanungan yung nakabitin sa isipan ng ating mamamayan. Yan. Isa ka na dyan, isa na ako. At syempre yung maliliit nating Juan de la Cruz tungkol dyan sa flood control na yan. Yan. Alam nyo, maraming pangalan dyan. Alam nyo, bilang si Benny, Oo. bibigyan natin ng benefit of the doubt. Marami pong pangalan na binanggit dyan na talagang wala rin kasalanan. Ay, tama ka. Oo. Hindi po lahat ng binanggit ni Saldico, lahat ay may kasalanan. Hindi po. Oo. Meron po dyan na talagang wala rin inalaman. So ano pong gagawin? Pati sa nabanggit ng 18 soldiers, di ba? Yes. Meron din po doon. Patutunayan natin siguro yung bagay na yan. Siguro mas maganda, buksan yan, imbestigahan, at nang malaman kung ano talaga yung totoo. Yan. Di ba? Mamaya, tuloy natin yan, Kuya Benny, ha? Puntahan muna natin. Mukhang nagsasalita po si Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita po ni BP Inday Sara, at saka yung Duterte Defense Team. Yeah. Pakadoorin natin. Pakinggan. Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. So with that, I think I just want to make this as informal as possible. Hindi naman to formal press con. So siguro po kung meron kayong mga tanong, pwede niyo po na kaming tanungin. Susubukan namin sagutin. Saan po si Vice President Sara? Okay naman po siya. Business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya binuo itong legal team ng maaga para masigurado siya dahil alam naman natin, na-anticipate na natin itong impeachment laban sa kanya. In fact, meron ng first round last year. So talagang binuo na niya itong defense team. Nang sa ganun, no, kahit may impeachment, ay hindi po na-hamper, no, o hindi natitigil yung trabaho ng ating Vice President. At yung pag-aahalin niyo po ng sagot dito sa Senate impeachment or yung naging role ng Vice President, inutukan po ba niya bawat sagot dito, kasama kayo sa discussion? Definitely po, definitely. Ang isang answer naman, kami naman po ay mga abogado lamang. No? So, kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na pinasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Ngayon po, siguro take ko na rin yung opportunity, no, to thank, of course, the Senate. Napaka-smooth po ng pagpasok namin dito. Wala pong kaguluhan. We'd like to thank the media also for cooperating. So, I just wanted to take the opportunity on behalf of the defense team and of course on behalf of the Vice President to also thank the Senate po, no? Kasi naging napaka-orderly itong pagpapile namin ng aming answer. So, hindi po magpupunta nila ng answer ay sabihin ng papasakot po kayo ang Trump na Vice President tinatanggap mo. But that is without prejudice, of course, doon sa ating Supreme Court petition. No? Hindi naman po kasi incompatible yan. No? Maaari namang, sa ngayon, alam naman natin, hindi naman naglabas ng TRO, for example, ng Supreme Court, talaga namang maaari magpatuloy itong proceedings. At kami naman po ay magpa-participate. But again, our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court. Sir, pwede mo namin yung summary. Actually, ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice proceedings. No? Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na
inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Ito yung mga bagay na nire-raise namin, no, sa aming answer. At maliban doon, in-address din namin, no, yung bawat article, yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media. Dahil alam namin na gusto niyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, no, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So, magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo na material at makita nyo naman po kung ano yung basically the gist, no, nung naging sagot. It's, well, the nomenclature is it's an answer, but obviously our answer is being filed without prejudice sa aming Supreme Court petition. Meron kasamang fee para i-dismiss. Yes, of course, it's always going to be one of our prayers, no? Dahil nga sa tingin namin, naging infirm yung may mga infirmities yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. But having said that, na sabi ko nga, maliban doon, sumagot din kami on the substantive issues. Of course, kaya po kami nandito dahil yun nga, parating sinasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung hinaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa kanya. Well, the documents, dumami lang po yun dahil siyempre meron tayong mga annexes, no? Mga attachments doon sa ating answer, kaya po marami yun. But the answer itself is around 50 pages, no? Kasama na dyan yung signature pages. So, nasa ganun lang po yung answer natin. But baka kasi magulat kayo at medyo nakamaleta nga. But that's because marami lang po talaga mga annexes. Copies, we had to give 5 copies as required by the impeachment court. Itong ibang baleta according to documents lahat. Documents po, documents. Although wala na pong laman yan dahil na-file na po namin, no, yung ating answer. Yes, that's one of the prayers, no, sa answer namin na sinasabi namin meron ngang infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence, no, against the Vice President. By the way, that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang, no, noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have filed an answer. So to us, you know, this goes into basic tenets of due process. Kung kinakailangan, sa ngayon, you know, we don't really want to box ourselves in kung kailan, diba? Kasi parating yan yung tanong. But kung kinakailangan naman po, we'll have to see, that will have to be determined, no, to have on the developments of the proceedings. Ano yung concerns or evidence na napanap lang sa committee na tapos pinabakakto yung Well, actually lahat. Lahat ng mga lumabas. I'm sure you were following the hearings, no? So, AMLAC reports, for example, lahat yan, no? Wala naman yan hindi yan naka-attach sa original impeachment complaints. Well, we raised an opposition in our objections basically on the admissibility of pieces of evidence. No? So, but we'll see. We'll see. Siyempre, ang ultimate prayer talaga namin ma-dismiss ang articles of impeachment. Tayo po kasi ay depensa, so tayo ay maghihintay muna. Of course, we have witnesses in mind, but as to the details, hintayin muna natin kasi ang burden of evidence dito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin ma-determine kung ano ba yung kailangan nating i-presenta to rebut whatever they present.
Vice President, well, we are confident. More the proceedings that you are considering? Well, not just the proceedings, ma'am. We question the proceedings, but we also, as part of our answer, talagang sinagot din natin yung substantive part, meaning the allegations themselves, so 4 articles of impeachment. Are you taking new articles from the impeachment? As I said, ultimately, syempre, dismissal po ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung mangyayari sa proceedings, and we will participate, and definitely we will abide by what is constitutionally permissible in the constitutional processes laid down. Yan po ay nagaganap, Kuya Benit, mga kababayan, sa loob po ng Senado. Ito po ang press ko ng defense team ni BP Sara. Yeah. Kasi ang pagkakalam ko, alas 7 ng gabi ang deadline. Yeah. Matatapos ngayon yung 10 Yung kanilang calendar response. days. Yes, Yeah. ano ha? 10 calendar days. At pagkatapos po nito, ay sasagot naman ang panig ng prosecution, bibigyan naman sila ng 5 araw na kanila pong pagtugon. Pagkatapos ng sagutan na yon, itatakda na po ng Senado, Impeachment Court, ang mga susunod na pangyayari. Yung hearing Yan. proper. Yung hearing proper, kung mayroon pa man. Ano, marami pa pong pwedeng mangyari yan. Sinasagot lamang po ni Atty. Michael Poa ang mga katanungan ng mga kapatid namin sa profesyon na nandyan po sa Senado sa kasalukuyan. So, tumugon na po. Hindi na pinaabot yung alas 7, Kuya Benny, ha? Tumugon na po ang defense team ni BP Sara sa 10 calendar days na tumugon doon po sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Mamaya po, tutuloy natin ang ating talakayan. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferret, iba pa? Panoorin po natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. This program. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story,
in an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion. We care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold po yan, oh. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. May Pure Gold mobile app para po naman sa mga ayaw lumabas. Pwede na po kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Mahigit 50 taon na nagdadala ng ginhawa sa tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan, sa Ilimbed, ang hari ng tibay. Ayon! Anytime ay darating na sa Sandigan Bayan. Senator Jinggoy, nakaabang naman doon yung ating reporter na si TJ Mendoza. At TJ na pala. Tama ba? Si TJ. Pero teka lang, Kuya Benny, ha? Kung ito ay magpapatibay doon sa 13, hindi naman kaya ito'y magpahina naman doon sa 11? Sa punto na, ganito pala ang pwedeng mangyari sa amin in case na maharap din kami sa ganitong mga akusasyon. Diba? Parang, ang point ko lang nito, Kuya Benny, sa magkabilang panig, pwede ito meron chilling effect eh. Diba? Oo, magkabilang panig. Pero kung ako naman, yung nandoon sa minorya ngayon, yung 11. well, magiging president na to eh. Ganon? Oo, kumbaga, hindi lang ngayon, maaari sa mga susunod na administrasyon, pwede nang gawin kahit kanino. Wala bang katapusan So, mawawala na talaga nung tinatawag natin na independence yung Senado. Mabigat yan kung gano'n, ano ha? Kapag ganoon ang makikita dahil, kung titignan mo naman yung pinagmulan ng mga problemang yan, all about corruption. Yun na nga, ano ha? Kahit anong sabihin mo, paano ka mananatiling 100% na malinis kung talagang hahanapan ka ng dumi. Di ba? Pwedeng gaya ng nangyayari ngayon kay Senator Marcoleta. Hindi lang niya isinulat sa kanya salin, sinasabing plunder na yon. So, may mga ganyang sitwasyon. Yung pilit na pilit, ano? Yes, talagang, makikita natin na sa ating mga mambabatas ngayon, may chilling effect talaga yan. Hindi lang sa mataas na kapulungan, pati sa mababang kapulungan. Lalo na ron sa Kongreso. Totoo. Ayun nga ang binabanggit natin kasi ngayon ang Senado talagang may tuturing nilang oposisyon ng kasalukuyang administrasyon. Bagamat, noon pa man, ang ideal naman talaga, independyente talaga dapat ang Senado, Kuya Benny, no? Check and balance yan. Pero yung independyente na yon, taguri lang eh. Hindi naman talaga totoong independyente eh. Di ba? Masakit lang sabihin rubber stamp. Hindi naman rubber stamp. Mali naman siguro yun. Pero doon sa punto na, siyempre, kung ikaw presidente, gusto mo makakakampi din yung mga mababatas para yung mga priority bills mo maipasa. Yes. Di ba? Kailangan mo yun. Yan yung ibinibigay ng LEDAC na tinatawag dati. Legislative Executive Advisory Council. Na yung nagkakaroon ng regular na pagpupulong ang mga mambabatas at ang ating Pangulo. Pero ngayon, hindi na natin naririnig yun. Mukhang hindi ata napagtutunan ng pansin. Yes. Pero yun lang ang ating gusto sabihin sa pangyayaring ito na pag-aralan nyo rin po mabuti. At ang inaabangan nga ngayon, Kuya Benny, kasi alas 5, naalala mo ng Wednesday, bago nag-break at nagkagulo, nag-walk out. Di ba, ang sabi ng Senate President Alan Peter Cayetano ay mag-resume ang session ngayong alas 5 ng hapon, Monday. At meron silang mga nabitin Nabiting paksa. Una,
yung amendments doon sa Senate rules. Yeah, yung tinatawag natin na online voting. Yan, ano ha? Na nabalam po yan, hindi natuloy. Iwan natin kung pagpapatuloy ngayon. Pangalawang issue na tatalakayin din po nila ngayon ay yung pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na ipinaubaya ito ni Senate President Alan Cayetano kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi. Ipinaubaya kay Senator Pia muna. Oo, yung at Blue Ribbon nagkaroon ng Subcommittee. subcommittee Yan. na si Senator Marcoleta naman ang pinagkakatiwalaan. No? Na sinabi naman ni dating Senate President Tito Soto na illegal daw. Oh, hindi daw legal yun. Mali Hindi daw raw kasi legal dapat yun. daw dinatnan sa plenaryo. Well, yan po ngayon ang... Alam mo, sa kabilang banda, ito yung pinagtatalunan ng ating mga mababatas. Kumbaga, pagalingan ito eh. Yun talagang trabaho nyo eh. Magdebate tayo. Ano ha? Pero... yung mag-walk out tayo, ewan ko lang kung paano nila re-resolvehin yung bagay na yan. Sa mahal ng sweldo ng ating mga mambabatas, siguro naman, hindi ho deserve ng taong bayan na makita kayo mag-walk out. Mas karapat dapat na makita ng taong bayan na ipinaglalaban nyo talaga sila. Diyan sa plenaryo. Ipinakikipaglaban nyo inyong panindigan sapagkat para sa inyo, tinatayuan nyo. Tinatayuan nyo yan bilang representante kayo ng taong bayan. Kung may kumontra, karapatan din nilang kumontra. Di ba? Kasi deliberative nga po kayo, hindi naman po pwedeng isang agos lang lahat kayo. Di ba? Kapag ka nag-isang agos lang ho kayo, wala na. Isara na natin ang Senado. Hindi na kayo magdidiskurso po dyan. Well, hindi malabong mangyari yan, ha? Na isara ang Senado? Yes. Hindi malabong mangyari yan dahil bakit? Kung ganyan ang magiging sitwasyon at magsisilbing imbalido ang Senado, abay, yung talagang matagal nang sumisingaw yan eh. Natatanggalin ni Senado, na Kongreso na lang, gano'n na lang ang mangyayari. So, hindi malabo mangyari yan kung sakaling makikita talaga ng taong bayan na tuloy-tuloy na nagiging imbalido na. Ayun. Pero ito, live ba ito? Nakikita natin ngayon sa, sa Senado? Live. Ayun, mukhang nandun lahat ng miyembro ng minority. Ang majority na lamang wala. Tama ba? Yan. Ready na, Ayun, lahat sila. Puro minority ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung nasa gawing likod, sino yun? Lito Lapid ba yun? Si Lito Lapid at si Rapi yata yung, si Rafi Tulfo. Tulfo? Yes. Ayun. Yan. So, lahat ay minorya. Wala yung mayorya. wala pa yung mayorya, no? So, naghihintay sila ngayon. Kasi sabi ni Senador Alan Cayetano noong nakaraan, magre-resume sila ng alas 5 ng hapon ngayong Monday. Baka nagsi-celebrate pa, naghihiwa ng cake, di kaya? Hindi, nandun si Senator Ping. Nandun si Senator Ping. Wala nang hihiwaing cake siguro kung magkanta sila ng happy birthday. Ayan po ang sitwasyon ngayon. Baka nagpupulong-pulong pa ang majority. May caucus ng majority. Ayan. Bagamat may mga lumutang na naman, kayo na tanghali pa, narinig natin, baka daw... mapalitan na. Mapalitan na. Ito na ang panahon, sabi nga naman nila. Ipinupush nila yung Senator Sherwin Gatchalian na uupo na bagong Senate President. Yeah. May tinanong akong titignan na naman natin gaano sila kagaling sa batas. May tinanong na ako dyan Sir, nabalitaan niyo ba si Senador Sherwin Gatchalian na raw ang uupo na Senate President? Ang sagot sa akin, dati naman siya lagi nakaupo. Oo nga, di nga naman. Dapat itanong mo kung kailan tatayo. Lagi naman siya nakaupo. So, yun po ang sitwasyon. Wala pa isa, kahit isang majority. Wala pa. Tama ba? Wala pa. Wala pa nga. So, mag-abang tayo. Kasi kung nag-walk out sila, baka naman hindi pumasok yung majority. Pwede kaya yun? Gamanti na lang, Hindi, kawawa naman ng taong bayan. Sa bandang huli, taong bayan. Uulit-ulitin natin magkano sweldo yung mga senador natin araw-araw. Yung kasabihan natin, kung ginawa ka ng masama, huwag mong gagantihan ng masama. Pinakamabuti niyan Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Akala ko panaderya. Hindi, kasama yung garapon. So, yan po. Meron pa rin tayo pang aabangan. Hindi kaya naghatid sila kay Senador Jinggoy?
Sa Sandigan Bayan? Hindi yata. Ang kasama lang naman nung umalis, si Secretary Remulla. Ganon. Si John Vic, ang kasama nung umalis. Baka kasi kako inihatid nila si Senador Jinggoy doon sa ano. Moral support ba? Pwede rin. Hindi ba? Pwede, pero walang ganong balita eh. Wala si Senador. Alam nila na magkakaroon ng sesyon, malamang na nagmi-meeting ngayon. Malamang na nag-uusap yan dahil isang malaking kawalan sa mayorya, yung pagkaka-aresto rin. Pagkaka-aresto, no? Kay Senator Jinggoy. Dahil kapag nag-divide the House ngayon, talagang divide. Ayun na nga. Oo. Ano, pero again nga lang, safe pa rin. Kung walang lilipat doon sa 13 sa minority sa ngayon. Kung magbobotohan ng Senate President, mukhang ano. Pareho silang 11. Pero kung walang lilipat, wala. Hindi makukuha yung majority. Hindi makukuha yung leadership. So yan. Habang tayo po ay nag-aantabay kung ano magiging kaganapan dyan, aabangan natin kasi ang balita ay maglalabas naman ng notices ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng subcommittee. Ukol doon sa ipatatawag na pagdinig o pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon sa June 4. Papatak po yan ay araw ng Thursday. Yeah. Ano ha? Papatak po Thursday. Wala pa pong balita. At habang naghihintay tayo, Kuya Benny, ito muna. Ano ha? Samantalahin ko lang pala ang pagkakataon. Ano? Kasi baka sabihin nila ang narinig sa atin. Ito lagi ko pinaliliwanag. Ang atin pong palatuntunan sa ganang mamamayan, magkabilang panig po nilalatag natin dito. Bagamat sa social media, minsan ano ba kayo sa ganang mamamayan? Kayo ba'y panig sa ganito? Panig ba kayo sa ganyan? Hindi po, lahat ng panig dito nilalahad natin. At sa bandang huli, ang sa ganang mamamayan, kayo po ang mag-decide. Hindi po kami dalawa ni Kuya Benny. Kami po yung mga opinion lang ang aming sinasabi. Ilalatag natin ito mga balita. Kasi napapansin namin, lagi kayong kampi kay ganito. Diba? At bibigyan din natin ng benefit of the doubt. Yan. Po. Sa matatagal na nating suki, hindi na nila tinatanong sa atin yun kundi alam na nila na ang presentasyon ng palatuntunang ito, magkabila. Mayroon ng balita tungkol kay Pangulong Marcos. May balita po tungkol kay ganito, kay ganyan. Tungkol kay BP Sara Duterte. Kung kayo po ay ganito, ganyan. Pero huwag nyo kami pasusunod. Hindi, gusto namin, ganito lang kami. Pwede. Papaliwanag natin. Sige. Alam nyo po doon po sa ating mga manonood na nagsasabing iisa ang panig po ng saganang mamamayan. Oo. Yan po ay nakikita nyo doon po sa online. Oo. Na kinakrap po yung pinuputol ine-edit. Yung pinuputol. At yung sinabi namin para kay Juan, yung kay Juan lamang ang lumalabas, yung para kay Pedro ay hindi naman po inilalabas. Ngayon, ang pinakamaganda pong gawin nyo, yung pong naglabas ng para kay Juan, ilabas po, hindi naman ako namin kayo pipigilan. Tama. Para yan po ay i-share nyo at nang malaman ng taong bayan ng totoo. Pero yung kay Pedro ho, mailalabas din po yan kung kayo rin po mismo. I-edit nyo rin po at ilabas nyo. Yun. Splice pala, splice, di-edit. Huwag nyo edit, bawal yun. I-splice nyo na lang. Puputulin isang segment, tapos ipopost. Tapos ipopost. Dahil masyadong aktibo yung sa oposisyon. Totoo. Na nakamonitor sa atin at kinukuha yung ating mga video rito. Yung administrasyon, meron din po naman kaming mga sinasabi talaga. Totoo. Na ikabubuti naman ng administrasyon. Yun. Kasi sa bandang huli, sabi nga natin, taong bayan pa rin magsasabi, ito, tama po yan. Ganito po yan. Ganito po ang sitwasyon na yan. Ang iba kasi, ayoko marinig yan kakontra tong dalawang ito Kapag kami narinig naman siyang sinabi natin, hindi, itong dalawa, kumbaga wala kang sasabing tama. Wala kang susulingan pero sabi nga po namin, sa mga suki ng palatuntunan ito, alam na po ninyo, kaya pinipilit talaga nating mailatag yung magkabilang panig. Teka lang, di ba nito nakalipas na mga araw, ito may nasa paksa natin, Kuya Benny. Ang Pangulong Bongbong Marcos ba, kamusta ang kanyang pagdalaw sa Japan? At naalala ko, hanggang sa araw na ito, nasa bansa natin ang presidente ng Vietnam, di ba? Si Vietnamese President To Lam. Yan, nasa ba yun? Ito. Ito po, sabi ko sa inyo
ano ang naging pakinabang natin sa naging lakad po ng Pangulong Bongbong sa Japan? Ito po nagbunga po ng malalaking benepisyong pang-ekonomiya at pang-diplomasya ang 4 na araw pong state visit ng Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Kasunod daw po ng pagtatatag ng mas malalim na ugnayan sa pagitan po ng Maynila at ng Tokyo. Iyan po. At pagkuha daw po ng bilyong pisong pamumuhunan mula sa kumpanyang Hapones. Yan, ano? So, dami na natin mga OFWs doon, ha? Isa po sa pinakamahalagang bunga ng pagbisita ay ang pag-angat at ugnayan ng Pilipinas at Japan bilang isang comprehensive strategic partnership. Yan. Napagkasunduan din po ng dalawang bansa na palawakin ang kooperasyon sa larangan po ng ekonomiya, excuse me po, enerhiya, depensa, seguridad at mga isyong pangkaragatan. Meron po silang mga nilagdaan, Kuya Benny at mga kababayan, ha? Kasunduan po kabilang ang pag-iwas sa double taxation at pagpapalawak daw po ng kooperasyon sa agrikultura, pangingisda, kalusugan at pagpapaunlad din ng human resource. Alam mo, Kuya Benny, nabalitaan ko dyan, sa Japan pala, kapag ikaw ay nasa sektor ng agrikultura, big time ka pala dyan. Mayayaman pala ang mga nasa sektor ng agrikultura sa Japan. Yes. Sa kanila kasi yung mahihirap na trabaho, yun ang malalaki sweldo. Malaki pala yun. Sa atin, kung sino yung mahirap ang parang hirap din kumita, no? Kung sino yung magsasaka. Lalong nalulugmok. Sana magawa natin ang ginagawa ng Japan, ano? Ukol sa bagay nito. Sa larangan naman daw po ng pamumuhunan, nangako po yung malalaking kumpanyang Hapones na maglagak ng tinatayang $3.4 billion no, mahigit daw po 210 billion pesos sa Pilipinas, at inaasahan daw po ang mga pamumuhunang ito sa mga sektor ng electronics, semiconductor, shipbuilding, renewable energy, logistics at ang digital industries, mga kababayan. Yan, ano ha? Mabunga naman pala ang naging pagpunta po ng Pangulo sa Japan. Ito pa, ituloy ko pa. Inaasahan din daw po ng pamahalaan na lilikha ng mga pamumuhunan dito ng libu-libong trabaho para po sa mga Pilipino at magpapalakas daw po ng posisyon ng bansa sa mga pandaigdigang supply chain. Nagbukas din daw po ng karagdagang posibilidad na pamumuhunan na umaabot daw po ng 56 billion pesos ang mga pulong ng Pangulong Bongbong sa mga negosyanteng Hapones. Tinatayang makakalikha daw po ng 10,300 direct and indirect na trabaho. Ipinapakita rin po sa mga mamumuhunan ng reforma ng pamahalaan at mga proyektong pang-infrastruktura na layong pagandahin daw po ang kalagayan ng pagninegosyo sa bansa. At bilang resulta, nagpahayag daw po mga kumpanyang Hapones na palawakin ng kanilang partisipasyon sa shipbuilding. Nabanggit ko na po kanina. At itinuturing naman daw po ng pamahalaan na mahalagang hakbang ang mga naging kasunduan sa Japan, hindi lamang para sa paglikha ng trabaho at pagpasok ng pamumuhunan, kundi pati sa pagpapalakas ng estratehikong ugnayan ng Pilipinas sa isa sa pinakamahalagang katuwang ito ng Indo-Pacific region. At sa talagang tinanggap sila ng emperor ng Japan. Official talaga. Yes. Yan ang magsabi na official yung isinagawang pagbisita dyan sa Japan. Sa bihirang pagkakataon daw pala, Kuya Benny, ay kumbaga hindi lahat ng leader ng pamahalaan ay ginagawa ito ng emperor at ng empress ng Japan. Yes. Pinakamataas daw po na parangal ng Japan, yung tinatawag na sa Imperial Palace, iginawa daw po ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, ang pinakamataas na parangal daw po ng Japan. At tinanggap naman daw po ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Ayan, Samantalang yung dalawa namang, emperor at empress, ay ginawa rin naman ata ng yung lakandula. Parang pinakamataas na award din ito na ibinibigay ng pamahalaan natin sa leader ng ibang mga bansa. Yan, Hindi ko lang makita dito yung tawag Ayon. At nagkaroon din daw po ng banquet sa Imperial Palace. Hinost mismo ni Emperor Naruhito at Empress Masako ang state banquet para po kina Pangulong Bongbong
at First Lady Lisa Marcos. Ayun. At meron daw hindi pangkaraniwang pangyayari yon. Yung Empress daw ay binati yung mga reporter ng Pilipinas. Ganon? Oo. Hindi raw pala, kumbaga yung protocol officer ng Japan na bigla. At saka yung mga reporter ng Japan, kasi hindi daw talaga ginagawa yun, Kuya Benny. Sa bihirang pagkakataon ay ginawa ng hari at ng emperor at empress ng Japan. Yan. Ano naman ba? Ibalita mo naman, Kuya Ben. Nakita mo ba dyan yung sa Vietnam naman tayo? Vietnam. Ito, sa Vietnam naman, no? Sige. Nasa Malacanang ngayon si Socialist Republic of Vietnam, President To Lam, para sa kanyang kauna-unahang state visit sa Pilipinas. Siya ang kauna-unahang party leader ng Vietnam na bumisita sa bansa. Pagdating sa Malacanang, binigyan siya ng arrival honors at sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan. Kasabayan ng state visit, ang bilateral meeting sa pagitan ng dalawang leader na ginanap sa state dining room sa palasyo ng Malacanang. Ilan sa inaasahang matatalakay nila ay ang kolaborasyon para sa trade and investment at food security, defense and maritime cooperation, education, tourism at marami pang iba. Ayan. Sabi ng Vietnamese leader, mahalagang partner nila ang Pilipinas, partikular pagdating sa strategic visions at mga interes at commitment sa hangad na kapayapaan sa rehiyon. Ang pagbisita na ito ng Vietnamese leader ay kasabay ng ika-50 o ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Yan. Congratulations. Ako, alam mo, medyo nainggit ako sa Vietnam, ano? Kasi dati... Ang bilis? Oo, dati Ang bilis nila tinuturuan lang natin umasenso. yan eh. Diba? Ang mga eksperto dyan, sino nga yung dating DA secretary natin na pinasasalamatan nila kasi yun ang nagpaunlad nung kanilang agricultural sector sa Vietnam? Yung dati nating DA secretary. Nung panahon pa ng... Ito lang, BBM administration din. Nakalimutan ko lang ang pangalan nun. Pero... hindi ba si Ding Villanueva, si Ding Panganiban? Yata, no? Pero sabihin, talagang kinilala siya ng Vietnam kasi yun ang nagturo. At saka alam mo naman, ng Vietnam, Kuya Benny, sabi ko nga nagigera pa dyan sa Vietnam. Tayo nasa industrial country na tayo nasa, kumbaga nasa langit-langitan na ng pagkatagumpay patungo na tayo sa rurok ng tagumpay. Nung natapos ang gera, iniwanan ng Amerikang durog ang Vietnam. Di ba? Ngayon, sa maikling panahon lang, lagpas na tayo. Lagpas ekonomiya, turismo, sa lahat. At ang isa pa, ang kinaiinggit ko, ngayon, tayo bumibili ng bigas sa kanila. Di ba? Samantala dati lang ang nagtuturo. Tayo lang ang nagtuturo sa kanila. Sana matuto pa tayo sa kanila at ano ba mga ginagawa nila diyan para sa kanilang mga mamamayan, sapagkat may bisita tayo, ipakita natin ang hospitality ng mga Pilipino. Yan. President yan? To Lam. Di, yan ang sinasabi natin, di ba? Kahit po may gulo sa Senado natin, ang ating administrasyon, ang ating Pangulo, tuloy-tuloy sa trabaho. Isingit ko ng balita, may kinalaman kay President To Lam, Kuya Benny. Ayun. Nakatakda pala itong dapat dapat palang pumunta ito sa Senado. No? At makikipagpulong ito daw. yung balita, no? Kinansela ng Vietnam ang nakatakda ng pagbisita ni Vietnamese President To Lam sa Senado at ang kanyang pakikipagpulong kay Senate President Alan Peter Cayetano ngayong araw. Ayon sa Office of International Relations and Protocol ng Senado, kinansela ng gobyerno ng Vietnam ang mga aktibidad sa Senado. Walang ibinigay na opisyal na dahilan. Ang plenaryo ng Lunes ay inilipat sa alas 5 ng hapon mula sa karaniwang alas 3 ng hapon bilang paghahanda sa pagbisita ni President To Lam. Dumating si Lam sa Maynila noong Linggo, Mayo 31 para sa isang state visit. Nasa Malacanang siya kanina para sa bilateral na pagpupulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinundan ng isang state luncheon para sa Vietnamese leader. Ang pagbisita ni Lam na isinagawa sa 50 taon ng diplomatikong ugnayan ng Vietnam at Pilipinas ay inaasahang magpapalakas
ng kalakalan, seguridad at kooperasyon sa karagatan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayun. So hindi walang paliwanag kung ba't hindi Walang natuloy. paliwanag. Pero alam na natin yun. Oho. Dahil alam nga natin na merong mga issue na nangyayari Totoo. sa Senado ngayon. Baka mantakbo makulayan pa ng politika. Nandun yung Oho. Vietnamese president tapos bigla aarestohin doon si Senador Jinggoy. di ba? Oo, medyo awkward nga naman. Oho. Di ba? Naunawaan na natin yung mga bagay-bagay na yan. At anuman, no? Oho. Anuman ang maging istorya na makarating sa dayuhang Pangulo, masama o mabuti, masama yan, Yan. para sa imahe ng ating bayan. Yan. Opo. Yan. Mhm. Oh, Ayun. Sige. Oh, I-live natin siya naman. natin. Ito pala, Kuya Benny, ha? Ito. Ang sumama pala kay Senador Jinggoy Estrada ay si Senador Amy. Sumama pala, Senador Marcoleta at mismong si Senate President Alan Cayetano. Nandun daw po pala sila ngayon sa PNP-CIDG. Okay. Ayun, paano yan? Sino ang magpipreside ngayon sa Senado? Yan ang ano. Nga, yun nasa majority nandun sila. Hindi ba pwedeng i-preside yun ni Senador Pia Cayetano? Senador Lauren Ligarda. Lalabas, wala silang quorum. Oo nga, kasi 3, 6, ilan ba sila? 11 lang? Kompleto ba yung minority? 3. Kompleto? Kompleto. Ayun. 5. So walang quorum. Ganun ba? Walang quorum. 11, kompleto. Kulang. Yun nga ito. Ni-report sa atin na nandun pala mismo, at sumama daw po kay Senador Jinggoy, si Senadora Amy, Senador Dante Marcoleta at mismong si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan. Paano ngayon ito, no? Tignan nga natin at meron daw live itong press con ni Secretary John Vic Remulla. Sige nga po, panoorin natin. On the 5th Division. Secretary Bunoan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Meanwhile, full security po siya, hindi po siya makakalabas at restricted access papunta sa kanya. Senator Jinggoy cooperated fully together with the other accused. They were found to be in good health and are now on their way to face the courts. Questions? Sir, nakunan kayo ni Senate SP Alan Cayetano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Was he requesting for you not to arrest him? No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Okay, next. So ano ibig sabihin? Wala So, na, yes. yung honor yung ganong separation? We will inform them, we will give them the courtesy, but if there's an arrest to be made, we will make the arrest. So just for clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, you served the warrant, or so it means he was arrested, or did he surrender? We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights, and from there he was brought here to Krami to be processed. How about the 4 others? Did they personally surrender? Secretary Bunoan went here, the one from DPWH, I forgot his name. He was here, so voluntarily surrendered. All 4? The 2 others voluntarily surrendered to the Sandigan Bayan. Okay. Sir, nasa taas pa ba si Senator Jinggoy? At Umalis na siya as of 5 minutes ago, papunta na sila sa Sandigan. Ano specifically ang ginawa sa kanya sa booking procedure? Can you just walk There us is through? he started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo. Nung natapos yung tatlo, dinicide na si Secretary Bunoan was not fit to go to the Sandigan, kaya diniretso muna siya sa hospital. Senator Jinggoy Estrada requested prior to this for a knee replacement surgery. No, Anong pinag-usapan ninyo? it was a concern of his. Pero sabi ko sa kanya, wala akong kapangyarihan dyan. Ang Sandigan Bayan lang ang pwede magsabi kung pwede siya mag-opera o hindi.
Sir, si Senate President, bakit sumama hanggang dito? I think to show solidarity with Jinggoy, he said that sasamahan kita pre, and that's his exact word, sasamahan kita. Wala naman siya other request, sir, maliban doon sa nakapit. Wala naman. Sir, si Bunoan, sa ospital mo, dito ba sa... Di ko alam eh, sasabi ko kung saan, kung saan yung PNPGH. PNPGH, yes. So dito sa hospital ng I think so. Dito ba sa medical? Di ko alam. Dito rin. Hospital arrest, but he has not been indicted. So, hihintayin natin yung indictment niya before he's formally charged. So, he is arrested, but he is not remanded by the court to go to the hospital. Ito sa decision kasi nga imminent na yung stroke niya at 192. So, ito sa decision na dalhin muna siya ron bago siya i-transport papunta ng Sandigan. Sa assurance natin na walang special treatment po kay Senator Jinggoy. Wala talaga. Same as the others who have been co-accused. Depende kung saan sasabihin ng Sandigan, they will be dealt fairly, equally. No special privileges. You have no idea where exactly they will be committed at this point? Sandigan is the only authority to say that. Pero hindi po ba, sir, sa yung PNCJ kung saan nakakulong yung mga ibang akusado? Again, Sandigan is the only authority na pwede magsabi kung saan. Sexy, Secretary Bunoan, hanggang kailan po maka-hospital arrest? Depende sa doktor niya yan, but there is a baseline for good health kasi nakalagay doon condition of reasonable health. So pag bumaba yung pag-stabilize ng blood pressure niya, dadali na siya, magre-return of warrant na kami sa 50 Sir, pa-explain lang po ba consider na arrest sa halip na surrender? Which is No, he is arrested but not yet indicted. Sir, but why it's not full surrender? Kasi yun yung narrative ng Jinggoy. Hindi, surrendered siya rito. Okay, surrendered siya. He's already in the custody of the police, but he has not been formally charged in front of the judge. No, but you arrested him. He surrendered again. Okay, he surrendered. He was read his rights. Okay, but he is not yet in the custody of the court. He's in the custody of the police. So kasi may process yan, di ba? So, haharap muna siya sa judge, sa Sandigan, then they will say guilty or not guilty, and then after that the process Yes, but the fact that you went there personally to serve the warrant wait. Are we talking about Jinggoy or? Yes. I was talking about Secretary Bunoan eh. Di ba? Okay, you didn't clarify. Before that, we were talking about Secretary Bunoan. Okay. When you jumped, you didn't identify it as about Jinggoy. Oh, I'm sorry, I didn't hear. Okay, let's go back. Balik tayo. Balik tayo. Okay, we arrested him in the Senate. He was read his rights in the Senate. He acknowledged of having understood his rights. Before he went to the rostrum, I warned him, sir, anything you say will be used against you. Sabi niya, yes, I understand. Sir, but just to follow up, bakit po siya hindi natin kino-consider yung narrative niya na surrender? Because di ba he held a... Well, that's his, makikita niyo naman sa video that he was read his rights in the Senate. Sir, So that technically constitutes an arrest. so sir, it's correct to say na bago po siya humarap sa press con at sinabi niyang nag-surrender siya, He was he's already arrested. Yes. He was read his rights. Reaction niyo doon sa sinasabi na parang atat na atat kayong ihulihin sila, isa-isahin sila. There is no right or wrong here. The actual warrant arrived to my possession at 2:45. At by 3:15, I was in the Senate. There is no right or wrong answer in this. As soon as I got the warrant, I acted on it. Sir, yung konting miscommunication or altercation sa Senate kanina with Senate President, hindi ba natin tinitignan yun, sir, na tangkang obstruction of justice? Hindi naman. He was explaining his side that it's never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protective custody. Paano niya tinake yun, sir, yung statement mo? We were fine. Magkasama kami rin sa taas. We were talking afterwards and he understood. Sir, ba't niya sinasabi yun? Di ba ang sinabi naman niya talaga from the very beginning, if it's a local court that will issue the arrest warrant, susundin nila. Yes. Bakit may ganun? He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. But this is beyond 6 years that we're talking about. Exactly. And I said, I'm sorry, sir. We do not
You lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. Was it only because of the escape of Bato or because there's also a 6-year rule na if it's beyond 6 years? Both. Usually meron kasing Senate and executive respect for the leadership. Usually ilalabas muna yan eh. But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. So, sir, moving forward, niyo ba na mag-press con siya? It's within his rights. I warned him. I did warn him. I told him, whatever you say can be used against you. And he said he understands. So, now that you're saying na they lost that right after Senator Bato escaped, are you saying that he has it's also not a right. hand It's not a in right. the escape of Senator It's not a right. It's a privilege. Or okay, it's a privilege. So it's whether it's a privilege or no, not, I am not saying that implying. there's a hand I am not implying anything other than Senator Bato escaped and that we revoke that privilege of separation in terms of arrest. That we can arrest anybody inside the Senate building if necessary. Sir, will that be a precedent sa mga susunod na lawmakers na ma-aalis? If it is necessary, we will always do what is necessary according to the bounds of law. Remember, there is no such law as you cannot arrest anyone inside the Senate. It's a privilege granted to the legislative. So, for the first time... Because of courtesy? Because of courtesy. It is a courtesy. But there is no such law which prevents us from arresting anyone in the Senate. So even if it's not beyond 6 years? I think let me get this straight and you can research it for me, but I think what is not allowed is if they are in session. Okay. But after session. Content na, sir? Walang content na po? Yes. All 5 are accounted for. Sir, we will entertain last 2 questions from the media. Sir, possibility po ba na dito siya mag-stay? Kasi yung court po ang... It's up to the Sandigan Bayan. It's a possible you will welcome here, sir. We have the Sandigan Bayan determines where he'll be incarcerated. Pero ready ba ang custodial facility? The custodial facility is barely livable. But meaning puro daga, it's wala na bang nakasala? It is about to be demolished because to build a new facility. So wala na nagsastay doon ngayon? I'm not familiar kung may Sir, wala na nagsastay doon sa... Meron yata konti na lang yung mga Chinese na nahuli namin dati sa kidnapping. Sir, bago kayo maghiwalay ni Senator JB, ano yung last message na po sa inyo? Sabi niya, salamat pa rin. Ayun lang. And then there was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand your emotional. Sino pong daughter, sir? I don't know which one. I don't know. But I say it was nothing personal. Naging emotion lahat. Okay, thank you very much. Please request for the mug shots. So yun po ang press con po ni Senador ni Secretary John B. Crimuli. Senador, tungkol kay Senador Jinggoy Estrada. Yan. So, surrender or arrested, ganun na rin yun. Ganun na. Huwag yun nang sa part ng media, huwag yun nang palalain. Huwag yun nang laruin, huwag yun nang bigyan pa ng huwag yun nang SSN masyado. Yes. Well, basically, if you can see, hindi pa naman proven guilty yung inaresto. Yes. But again, ang unang-unang injured dyan yung pamilya. Yung mga anak. Ayan. Yeah. Ang tanong ko ngayon, babalik na kaya ng Senado, sina SP Alan? Yung mga negatid sa kanyang senador? I doubt dahil siyempre traffic din. Paano ka pa aabot dyan? Ayan. Ayan pa rin sila. Ayan pa rin sila. Walang alisan yung labing Hindi, isa. Makikita mo naman, nagte-text siguro. Ka-text na nila yan. Sabi niya, pare, sana kayo. Sana Nabimiss na namin kayo. Where na you, here na me. Yan, yan. Yan. O sila nagtitext sa isa't isa. Yun po ang larawan ngayon ng Senado. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. This portion is brought to you by Clean and Fit. Kaibigan, feeling bloated? Heavy? Constipated? I-Clean and Fit mo na yan. Fix your gut. Fix your health with Clean and Fit. Available in Facebook, TikTok, Shopee, and Lazada. Sabi kayo, makikiran! Dahil sa emergency. Hindi matatapos yan kung hindi mo haharapin. Sa opinion ko, dapat sabihin mo na ang totoo sa mama mo at ipaliwanag. Anak, mapapabilib na ba ang mama ni Susan? You Are My Hero. Panoorin mamaya, 8:30 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25.
This portion is brought to you by Clean and Fit. Kaibigan, feeling bloated? Heavy? Constipated? I-Clean and Fit mo na yan. Fix your gut. Fix your health with Clean and Fit. Available in Facebook, TikTok, Shopee, and Lazada. Nagbabalik po ang ating palatuntunan sa Ganang Mamayan. Tabayaan niyo po ninyo, no, ha? Mag-report naman sa atin si TJ Mendoza. Gusto ko kasing malaman, baka naman mula sa Campo Crame, tumuloy pa ng Sandigan Bayan, sina SP Alan. Eh, malamang. Ganun ba? Malamang. Hanggang sa huling paglalagakan. No, huwag na natin sabihing pagpipiitan o pagkukulungan. Di ba? Yung paglalagakan kay Senator Jinggoy Estrada. Well, hindi rin naman natin pwede masisi dahil nga naman talagang pagpapahayag ng suporta yan. No? Dahil that's their own little way para maipakitang nandito kami sa tabi mo. Hindi, pero ang sasabihin naman ng minority dyan, hindi, ba't pinaiiwanan nila yung kanilang obligasyon sa taong bayan? Makikita mo na naman ng mga iba't ibang naratibo dyan, Kuya Bene, no? Di ba? Yan ang mga aasahan natin na magiging balitaktakan naman ng mga netizens bukas or mamaya palang gabi. Kung may nag-walk out, may nang Indian. Oo. Pag gano'n naman, hindi, kasi 11 Indian ito. Pero parang hindi sila sinupot, ano? Sa pagdinig. Nako. Pero malaking impact ang nangyaring to. Malaki na namang impact ito. Ganon? Saan? Sa magkabila? Pangkabuang dignidad ng Senado. Tama. Yun. Kumbaga, makikita natin yung unti-unting paghina ng legislatura sa nangyayari ngayon. Tsak yun, ano? Bin-bin lahat yan, ano? Anyway, Senator Jinggoy Estrada, inaabangan na po para sa return of warrant sa Sandigan Bayan. Nandun po yung ating reporter, si TJ Mendoza. TJ, kamusta dyan? Benny and Jen, inaabangan namin ngayon, inaabangan ng membro ng mga media, si Senator Jinggoy Estrada dito ngayon sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kanyang return of warrant. Ito yung proseso kung saan magpapakita personal si Senator Jinggoy Estrada sa clerk of court para kumpirmahin na siya personal lang tumanggap ng warrant of arrest at siya ay sumusuko sa mga otoridad. Kung magkatapos yan ay inaabangan natin yung commitment order. May umuugong-ugong na sa New Quezon City Jail. Mapipiit itong si Senator Jinggoy Estrada. So dun sa Benny and Jen, no, yung New Quezon City Jail sa Payatas, doon nakapiit si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at ilang pang DPWH officials na sangkot rin sa anomalya ng flood control projects. So wala pa sila dyan, TJ? Wala pa sila ngayon dito, Jen. Inaabangan pa rin namin sila pero natimbrihan na tayo ng mga taga-traffic na malapit na sila dito ngayon sa area at inaabangan pa lang namin dito ang kanilang pagdating. I-text mo sa amin kung kasama niya yung mga kapwa niya senador kasi hinihintay sila ng mga mga miyembro ng minority nasa plenaryo na ng Senado. Parang wala atang walang balak dumalo yung mga taga-majority. TJ, ha? Balitaan mo kami. Sige, Jen. Sasabihin ko kayo kagad. Sige. Yan po si TJ Mendoza mula nakabang naman sa Sandigan Bayan na Kuya Benny. Alam mo, sa ating bansa napakahalaga talaga yung umira ng demokrasya, no? Yan po ang mahalaga sa atin, yung pag-iral ng demokrasya. Huwag po itong mawawala kahit na nagkakaroon tayo ng konting pagkatalo-talo ang mga leader natin. Pero irespeto, igalang po natin ang umira ng demokrasya sa ating bansa, Kuya Benny. Pinaka-importante sa lahat, yung respeto natin sa ating saligang batas. Yan, ano ha? Yun. Dahil sa kasalukuyan, sinasabi na tama lang itong mga ginawang ito ng administrasyon at sinasabi naman sa oposisyon na nagkakaroon daw ng bending of the law. No? So, ito'y sana'y maiwasan natin at maipakita natin sa taong bayan na nagkakamali at tama naman ang ini-implement ng ating executive branch. Ako naman kasi mas excited, tinaabangan ko at alam ko marami din na nag-aabang kung itutuloy ba yung notices ng Blue Ribbon dun sa kanilang mga iimbitahan sa susunod na araw. Well, actually, yan yung
kung papansinin mo, yan yung talagang hinaing ng ating taong bayan na nais talaga nilang matuldukan na. Ibalik ang usapin sa flood control scandal. Lumabas yung totoo Kasi tungkol ito dyan sa mga- flood control scandal na Ayaw yan. ko lang, Kuya Benny, kung sasang-ayon ka sa akin, na ito mga pangyayaring ito, parang anggi ito ng parang tilamsik ito ng flood control issue eh. Diba? Yan yung kumbaga connection. Oo, eh. Yun yung makikita ng taong bayan. But if in case na matuloy yung investigasyon at dumating yung impormasyon sa taong bayan ng tama, Yan, abay mabubura itong mga pangyayaring ito. Ayun. Dapat matuldukan ito, no? Kailangan matuldukan. Yun ang naman ang hinihintay ng taong Kung bayan. paano ito, kasi walang ending eh. Iniisip ko mabuti paano i-ending itong usaping ito eh. Na kapag ka nagkaroon ng ending, yung magkakaaway na senador ngayon, sana magkasundo-sundo sila, no? Sana magkaroon ng, alam mo yung, uulitin natin yung salitang statesman. Ayun, tama ka. Bilang isang... Yung kagalang-galang na mambabatas kung tawagin. Honorabling tao, no? Yes. Kasi parang nawala ata yun eh. Mukhang nakakalimutan na yun. Sila po yung mga honorable, hindi kayo dapat nag-aaway-away sa usaping ito. Pero mukhang may mga taong natutuwa, Kuya Benny, aminin naman natin o hindi, dahil sa sila yung nag-aaway-away. Yan. Diba? Yung mga taong nag-oobserba lang, sige, mag-aaway-away kayo. Bahala ka dyan. Pagka nagkagulo yan, di absuelto kami. Diba? Kung kayo ito po'y maayos, mahaharap niyong mabuti, at iiral po ang demokrasya sa atin at yung mga dapat pong gumalaw, ito gaya ito, mga investigasyon at pag-alam ng mga katotohanan, nasa lahat na nasa likod na ito, pati isip ng tao mapapayapa eh. Yes. Di ba? Pati damdamin ng tao, yun pala. Di ba? Yan pala ang tunay na pangyayari. Ngayon po, parang lalo nating binubulabog ang isang tahimik na karagatan. Di ba? Binubulabog natin para walang makita na kung ano man ang laman nito. Para lumabo yung para tubig. Lumabo yung tubig eh. Maganda na, patining na ng patining sana eh. No? Pero meron nung taong sinasadya na ito ay palabuin. Ay, nako. Mabuti na lamang, meron tayong King's Herbal. Ihabol daw po natin ito. Habol natin, King's Herbal Plus, the most iconic and trusted brand of food supplement in the market. 100% all natural and organic with 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that helps your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Mabibili po ito sa REH Central Office, San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, REH Kings Empire Corporation branches nationwide. Meron na pong online store TikTok, Shopee at Lazada. Ayun, ingat lang po kayo kasi mukhang maraming na may making ito. Tsakin nyo po yung mga binibili nyo, talagang yun ang original, legit. Eka nga, yan. Tuloy pa tayo sa atin pang mga tinatalakay. Teka lang, isa pang mahalaga. Magkano ba ibababa? Malaki daw ibababa ng produktong petrolyo bukas, Dapat lang. Ipakiano nyo nga po, direct, pakilagay nyo doon sa prompter natin. Ini-announce ito kanina ni DOE Secretary Sharon Garin kung magkano daw po ang ibababa ng produktong petrolyo sa araw ng bukas. Yan, Sige, bago tayo matapos, meron pa tayong yan ang mga 5 importanteng minutes. marinig ng ating mga kababayan. Para kahit paano naman meron tayo maipabaon na magandang balita. Consolation prize. At saka baka malimutan nyo po, June 1 ngayon, ngayon? Yung balik eskwela program. Yung paglilinis ng mga eskwelahan. Brigada Eskwela pala. Brigada Eskwela. Alam ni Ma'am Minerva Season yan dahil dating teacher to si Ma'am Minerva Yun yung Brigada Eskwela, yung mga barangay, yun yung mga NGO, mga eskwelahan na malapit po sa inyo. Naku,
linis na po ninyo. Kung meron ng mga tulo, lalo nagulan ngayon, Kuya Benny, ha? Oo nga. Kagabi, bigla. Ang lakas. Grabe. Tsaka iba na yung iba yung kulog at kidlak. Akala ko pangatlong digba ang pandaigdig, kaya nagulantang ako kanina madaling araw. Grabe meron dati-rati, meron man tamaan ng kidlat, labas ng Maynila. Di ba? Ngayon, kahit na sa Maynila, dyan lang sa may Quezon City area, may tinatama ang mga puno. Yun na nga. Oo. Ayaw ko naman sabihin, sana may tamaan ng kidlat. Wag naman. Ayaw natin masama nang mag-isip na masama sa kapwa natin. Pero tulong po kayo. Ako nga, rekomendasyon ko, halimbawa, kung tayo mga barangay official, malapit na po barangay election, ha? Hindi kayo tinuturuan ng paraan ng pangampanya, pero tip na rin ito. Gamitin niyo po itong pagkakataon na ito, di ba? Kung matutuloy po barangay elections, hindi nakapagpagwapo na kayo. Di ba? Nakatulong pa kayo sa mga eskwelahan. Yes. Pati po yung mga dapat, naalala ko nung bata ko, iniisis namin yan eh. Di ba meron tayong yung dahon ng is-is na tawag sa amin, nasa probinsya kami. Nangunguha kami, tapos iisisin namin ng aming desk eh. Ngayon, kayo ba papildilihan, ha? Wala, hindi ko na inabot. Hindi mo ba inabot yun? Hindi na inabot. Barnis na, inabot ko. Ang laki ng diferensya ng edad natin eh. At saka yung isis na mapino. Pagka na-isis mo na yun, maputi na yung pino na ngayon gagamitin mo. Tapos sasabunin. Parang ginawa niyong liha. Pagka walang-wala ka kukuha ka. Kasi meron puno ng isis eh. Magaspang yung pagka ginanon mo sa kahoy, nalilinis yung kahoy. Naliliha siya. Naliliha. Parang yung pinong liha. Opo. Basahin ko muna to. Sinabi ni Aida Flora na pinagpalang buwan ng Hunyo po. Sa inyo, Benny at Jen, salamat at nariyan ulit kayo sa programa sa Ganang Mamayan para pong nawala na ang kagalang-galang na titulo sa mga elected officials natin. Naku, tama at napalitan na ng kahalay-halay. Kahalay-halay na. Kahalay-halay na. Ay, nako. Ito po, good news tayo. Yan, sa good news. Meron daw po malakihang big-time rollback o bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Bukas po ito. Gasolina, diesel, at kerosene. Sa Pilipinas, umpisa noong Martes. Di sa Martes na, huwag lang noong Martes naman. Inaasahan po bababa ang presyo ng gasolina, 4.76 kada litro. Yun. 4 pesos 76 centavos. Ang diesel po naman, hindi nyo pa ginawa sakto 10 piso. Hindi nyo pa sinampuon. Oo. 12 man lang para hindi halata. 9.26 daw po, ibababa ng diesel. 9.26 may dapat sinakto nyo ng 10 piso naman. At kerosene, 10.86. Yan po ang announcement ni Secretary Sharon Garin kanina. Ano ha? Maganda-ganda po ito. Alam nyo naman ang diesel, ginagamit. Nasa elevator nandun na, nakakit na ng Sandigan. Si Senator Jinggoy Estrada, ayan na. Papasok na siya nung... I-return na pa na yan. Return of warrant. Warrant, yes. Obserbahan nyo, meron bang mga senador na kasama pa? O bumalik na sila sa ano? Tignan natin. Tingnan natin kung may kasama mga senador. Ano ha? Mukhang wala. Mukhang wala na. Mukhang wala. Senador Jinggoy lang po yung pumasok. Yung naunang kuha kanina, wala din tayo na-obserbahan? Wala. Ayun, ano ha? So, babalik sila ngayon sa plenaryo. Sana naman bumalik. Para wag isipin nung 11 senador ng majority, ng minority na sila in-Indian. Ano ha? Ayan. Si Senadora Loren Ligata kasi Senate President pro tempore, no? Pwede naman siguro. Ito. Ihabol na. Banggit ko na naman si Senadora Loren. Pinangunahan daw po ni Senadora Loren ng isang multi-sector briefing sa Senado para tugunan daw po yung problema ng kuryente po ito. At saka internet, sa Antique pala ito, tsaka sa Aklan, doon sa kanilang probinsya. Ang kakulangan daw po ng supply ng kuryente, ang mga problema sa transmission at distribution, last mile electrification, at pagpapalawak daw po ng internet connectivity, kulang ng kumulang 87 megawatts, pare ko. Ang supply ng kuryente sa Panay dahil daw po sa forced outage ng isang malaking power unit. Nako, nangako daw po yung pamahalaan, ahensya ng pamahalaan,
at mga stakeholders na pabibilisin pong upgrade ng mga infrastruktura, kabilang na rin po yung substation, power lines at iba pang proyekto upang mabawasan daw pong brownout at mapabuti na po yung serbisyo. Naglatag naman daw po yung mga telecommunications providers ng mga plano tulad po ng fiber expansion, network redundancy, fiberized towers at saka satellite-based connectivity para mapaayos na po ang serbisyo sa Antique at saka sa Aklan. Yan. Tingnan niyo po, mga tiga riyan, sa tanan nga mga kasimanwa ko sa Aklan at saka sa Antique, to, nugid ka mga mayong hapon. Yan, mga Bisaya, mga Ilonggo. Oh, Mga lalambing. Mantakin mo. Ang Antique, ito ang seafood capital of the Philippines. Tapos wala kang kuryente. Yeah. Di ba? Ang Aklan naman, ganun din po, mga seafood ito eh. At nandyan din sa Aklan ang Boracay. Ayan, ang isa sa pinaka-importanting isla. Tapos kung wala kang kuryente, tapos ang mga natin dyan, ang mga turista. Pare ko. Ay, nako. Shout out po, happy 82 birthday kay Nanay Carmen Cruz, dyan po sa Camp Macario, Sakay, Los Baños, Laguna. Pagbati mula po kay Kapers, kay Ate Presi Gozum. Ate Presi, at happy birthday po nanay, ha? Yan. Yan, happy 67th birthday naman kay Foreman na Rogelio Suratos Lomboy. Ang pagbati ay mula sa kanyang buong pamilya at mga kasama sa INC Engineering Department. Yan. Happy 18th birthday to DJ Eran Gisete. Ayun. Yan, belated happy birthday kay Chief Mads Melendres ng ito ang tahanan. Si Chef yan. Si Chef Mads. Yan. Ayun, ang ganda niyan eh. Oo, si Chef. Oo. Gusto ko ngang magluto yan para kumain kumain tayo eh. Nagugutom na ako. Chef pa naman yan. Happy birthday din po kay Ruby Casibua. Pagbati po mula sa kanyang asawa, Ka Wilfredo Casibua ng Cotabato North. Oy, kaibigan mo na ito, Kuya Benny. Si Tonico ng Binondo. Kuya Katonico. Kuya Lando Peralta at Kuya Ricky Sentaco. Binabati po kayo ng Ka Wilson Cayagon. Magandang hapon po sa inyo. Si General Brillantes, binabati yung kanyang anak eh. Bakit? Birthday pa ng kanyang anak. Attorney Juan Carlos Brillantes. Siya po pala yung Chief Container Division ng Port of Manila, Bureau of Customs. Attorney Juan Carlos Brillantes, sir. Magpamerienda ka naman, Binabati ka ni General James Brillantes ang iyong tatay. Patuloy sa pagpalain, mabuting kalusugan. Salamat po ng marami. Pagbati po mula kay Yusek General Charles Calima, Batang San Miguel Security Force, kasama po yung retired General James Brillantes at saka retired General Romeo Ber. Ayan. Meron ka pa pahabol, Kuya Benny? Wala Okay na tayo. Okay na tayo. No? Pero talagang ganyan. Hindi pa okay sa Senado. Oo, hindi pa okay sa Senado, no? Hintayin natin ang pagbabalik ng mga naghatid, no? Paano yan? Paalam na tayo. Ito pa, para daw po sa middle and higher income earners at young professional. Ano to? Dito teka lang si Wendy. Kamusta po, Ate Wendy? Pabati naman po ng belated happy birthday kay Ka Linden De Leon. May bahay po ang kaayan ng Kalapakuan, Sambales South. Salamat po ng marami. Yung iba na hindi pa po namin nabasa. Sino pa ba ito? Watching po from Angeles, Pampanga. Ang Caron Aransaso. Caron, magandang hapon po sa inyo, ha? Marami pong salamat. Shout out po. Araw-araw nanonood. Linggo at Sabado. Mula po kay Kuya Ron Aransaso, JM Estobesa, Glenn Mengita, Dave Beninoso at ER Roderos. Ang Kaglen pa rin kasama nyo. Kapitbahay ko po ito sa Doña Faustina Housing. Kuya Glenn, magandang hapon po at sa inyo pong buong pamilya. Okay na tayo? Okay na. Huwag kayong bibitaw, ha? Aabangan natin ang Senado. Nakatutok pa rin tayo dyan. Kuya Benny, maraming salamat sa iyo. Kita-kita po muli tayo bukas hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Bye!